Sa susunod na linggo na ang rollout ng service contracting program ng gobyerno sa mga PUV para maibsan ang kanilang pasanin sa mahal na presyo ng krudo. Pero bago pa man ito umarangkada, umaalma na ang ilang grupo. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Sa susunod na Miyerkules na magsisimula ang implementasyon ng service contracting program ng gobyerno. Sa ilalim nito, sesweldohan ang mga PUV driver na parte ng programa mula 30 to 100 pesos, depende sa bilang ng kilometrong kanilang tatakbuhin. Kung wala po mabiyahe, talo po pareho ang ating operator, driver, pati mga pasahero. April 15, we're going to start to roll out our service contracting program. Nasa 800 ruta sa buong Pilipinas ang magiging bahagi ng SCP. Priority ng gobyerno ang thoroughfares sa konektado sa busway at railway systems. Kabilang sa programa ang mga pampasaherong jeep, UV Express, city buses at EDSA carousel buses. Maaaring mag-apply ang mga driver online. Yung ating mga operators, tuturuan ko natin yan. Online po to, no need for any paperwork. It's basically an application for that they signify their consent to the terms and conditions. Sa isang araw, ang babayaran lang ng pamahalaan sa mga driver ay para sa 100 kilometers at 5 araw naman na pagbiyahe sa isang linggo ang sakop ng programa. Ang competition namin po, maawi sila ng mga almost 1,000 po every day ito sa ganitong program. Tinatayang 50,000 PUV units, 1,000 operator at 15 milyong daily commuters ang makikinabang sa programa. Babantayan ng DOTR at LTFRB ang mga driver sa pamamagitan ng GPS tracking at manual monitoring. Sa mga pasahero naman, 20% ang magiging discount na pwede pang umabot sa 40% kung estudyante, senior citizen o PWD. Nasa 1 bilyon pa lang ang budget ng SCP sa ngayon. 800 million dyan ay para sa land transportation sector. Ang 200 million naman mapupunta sa maritime services. Aminado ang Department of Transportation na hanggang 2 o 3 linggo lang ang itatagal ng pondong nakalaan para sa service contracting program. Kaya naman patuloy ang kanilang koordinasyon sa Department of Budget and Management para madagdagan pa ito ng 5 bilyong piso. Pero ngayon pa lang, tinutulig sana ito ng ilang transport groups. Giit ng piston, band-aid at papogi lang ang programa dahil maraming driver daw ang may iwan. Hindi rin daw sapat ang 10 piso kada litrong discount sa langis na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Katiting lang po yun eh. Lalamunin lang po yun ng excise tax at bat sa langis eh. Magkakasamuli ng mga pagkilos ang piston at iba pang mga grupo hanggat hindi na pagbibigyan ng hiling nila sa fuel tax suspension at pagbasura sa all the regulation law. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.